Guys, si Kiko Pangilinan, posibleng pumalit kay Ping sa Blue Ribbon. Naku, lalong-lalo namang sarsuela ang mangyayari nito. Sa inyong palagay guys, anong masasabi niyo kung si Kiko Pangilinan yung papalit? Ano nang mangyayari sa atin nito? Pangalawa dito kay Erwin Tulfo, yung mga bendalo-bendalo din 'to. Oo, so sabi ng balitang yon. Sabi niya dito na posibleng pumalit daw si Kiko Pangilinan. Naku guys, sana all posibleng next Blue Ribbon Chair. Grabe yung title ng ang balita ngayon, Lumulutang ang pangalan ni Kiko Pangilinan. Ay, lumutang lang pala, hindi pala siya talaga. So, lumulutang ang pangalan ni Kiko Pangilinan bilang posibleng kapalit ni Senator Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee matapos itong magbitiw habang patuloy ang investigasyon sa multibilyong pisong flood control fund scam. Ayon sa isang source na nakausap umano ng politiko, isinasagawa ang pribadong pag-uusap ng ilang senador sa posibleng kapalit ni Lacson. Naku, ba't naman nila naisip si Kiko Pangilinan? Kasi naman 'pag si Erwin Tulfo bendalo, naku, delikado 'yan. Kung si sino pa ba puwede? Hindi naman puwede si Senator Risa kasi alam mo 'yun, nabasa ko, marami akong nababasang meron daw siyang mga flood control projects, wag na. Sino pa ba? Wala talaga, kasi puro nasa majority yung magagaling at matitino. Ay, nasa minority pala, ano ba 'yan? Um, Siguro si JV Ejercito puwede rin at saka si Mig Subiri, yun dapat. Yun pala, meron palang natitira sa majority, si Mig Subiri na lang. Masyadong mainit sabi sabi sa source, masyadong mainit hawakan ng Blue Ribbon Committee dahil sa mga mabibigat na aligasyong kinasasangkutan ng ilang senador sa flood control fund scam. The Senate Blue Ribbon Committee has become too hot to handle given the serious allegations implicating some senators in the flood control fund scam. Giit pa nito, marami sa mga senador ang naniniwala umanong si Pangilinan ang maaaring ipalit sa komite. Ngoeks, ngoeks, ngoeks. Dahil hindi siya bahagi ng Senado noong pinagtibay ang karamihan sa mga proyektong pinag-uusapan ngayon. Hoy! Si Marcoleta hindi rin kasama at siya yung pinaka the best na mag-handle ng Senate Blue Ribbon Committee, 'di ba? Matatandaang inanunsyo ni Lacson nitong October 5 na siya ay magbibitiw bilang Blue Ribbon Chair matapos ipahayag ng ilang kasamahan ang pagkadismaya sa paraan ng kanyang pamumuno sa flood control investigation. Nako guys, bumaha ng comments. Guys, grabe talaga. Ayaw talaga ng mga tao guys, kay Kiko Pangilinan, grabe. Bumaha yung comment, sabi, "No to Pangilinan, but instead Marcoleta. Di yan uubra kay Marcoleta. Paktay tayo diyan, lalo walang mangyayari diyan. Attorney Marcoleta na lang. Pag ganyan po ang nagiging kalakaran diyan sa Senado na papalit-palit ng liderato, mas mabuting buwagin na lang ang Senado kesa mawala ng tiwala sa inyo ang mamamayan. Walang patutunguhan ng mga investigasyon, nagsasayang lang kayo ng oras at gastusin." Oo, kasi hindi mo papalitan si Tuta Sen na wala naman talagang ginagawa kundi sarsuela lang sa Senado. Wala 70 Giaponis Kiko. Senator Marcoleta the best. Alam niyo ba guys yung 70? Yung 70 is, alam mo yung kulang-kulang, halos hindi nakapasa. Kasi 'di ba, 75 is the passing score sa grado, 'di ba? Kaya 70 means hindi makakapasa. Ibalik si Attorney Senator Marcoleta para matapos na ang flood control.
Bakit si Pangilinan pa, si Marcoleta na lang ulit or si Cayetano hindi puwede, nasa minority kasi sila guys, kaya hindi puwede. Kaya naku guys, anong masasabi niyo? Don't forget to like and subscribe to our channel. Mag-comment na para sa mga komento niyo.